Computer. Okay. So, good evening, everyone. Welcome to our fifth installment of our GBH Sales Cafe. So, we have our very special guest right now. Ano siya, no? Magiging manager ulito for sure, definitely. But this person, no, always macaulay. At least marami kayong matututunan dito. I'm sure sa aming lahat siya ang pinakamahilig umattend sa lahat ng trainings with Sun Life. So ibig sabihin, pag nakinig ka sa inyo ngayon, sa kanya ngayon, it's like having na-summarize na yung mga best practices ng iba't ibang branches, iba't ibang mga idol sa Sun Life. And this person is none other than Mervin K. Oliveros. So, go, Mervin. Take it. Thank you, BM. Thank you, good evening. So tama si BM, no? Parang summary na to ng lahat ng natutunan ko sa Sun Life na-apply at i-apply pa lang sa mga susunod na mga presentation. But basically, magbibigay din naman ako ng tips kung paano ako makipag-usap sa mga pinoprospect kong clients. Okay, so let's start. We are 14 in the room. Pwede na to, basta recorded, no? And ang ituturo ko for today is paano ako mag-present ng Sun Life Secure Income. And don't worry, makaka-relate lahat dito kasi pang empleyado to, hindi to pang mayaman na Sun Life Secure Income. Oh, di ba? Pwede rin to sa mga empleyado. So paano 'yon? Oh, ito na. So umpisahan ko muna sa approach. So the spiel, syempre natutunan ko lang din to, no? So client, gusto mo bang magkaroon ng savings na guaranteed ang tubo yearly for life? Better than ATM. So share ko lang sa'yo itong new product namin bago pa marinig sa iba. Pwede ka ba bukas ng umaga or gabi? So yon. So again, yung pwede ka ba bukas umaga or gabi, lagi naman natin tinuturo natin yan, 'di ba? Dapat tayo yung nagko-control or pwede ka ba sa Tuesday ng umaga or gabi. Kung kailan ka pwede, dapat kung ano yung swak sa schedule mo kasi baka kung hindi pag swak sa schedule niya tapos di naman swak sa schedule mo, wala ano yung sense na nagtanong ka pa. So yon. So this one is for employees. Okay? Gusto mo ba magkaroon ng savings? Screenshot nyo na guaranteed ang tubo yearly for life, better than ATM. Share ko lang sa'yo itong new product namin bago mo pa marinig sa iba. Pwede ka pa bukas. Share ko lang sa'yo. Diba yun yung ano doon, turo ni Achikri, share ko lang sa'yo. Para hindi ka siguro kung nahihiya ka na magmukha kang nagbebenta, ito nagsi-share ka lang. 'Yon. So next slide. So objection, ay meron na akong insurance. Oh, that's good. Oh, lagi mo i-acknowledge, okay? Oh, that's good. So from what company? Yung iba kasi pagka nagkaroon ng insurance, nagde-thank you na kagad. Ito yung usual na sinasagot ko sa mga objection na pag meron na sila. So I acknowledge it by saying that's good. So from what company? Tatanong ko rin usually ilang years na, baka naman kasi tapos na, 'di ba? Mamaya tumupi ka na kaagad sa meron na akong insurance, di mo naman alam tapos na palang bayaran, 'di ba? 'Di ba? So, opportunity for resale yun, huwag ka agad tutupi. Tatanong mo rin kung ilang years na. Baka naman kasi bayad na, dan na. 'Di ba? So, sayang yung opportunity kung tumupi ka na kaagad pag sinabi niyang meron na. Next, tinatanong ko rin magkano yung coverage usually. And then kung may critical illness. Kasi sa lahat ng, based on experience ha, karamihan ng nakakausap ko kasi VUL naman ng policy. So, kaya in the recent years, pag ako talaga yung nagbebenta, karamihan, fit and well ang nabibenta ko kasi wala silang mga critical illness yon or health insurance. Also, pagka ano ko naman, sinabi niya or natapat naman na taga Sun Life, tinatanong ko active pa ba yung advisor. Kung hindi na, ina-offer ko na yung servicing. So when ka last na review ng advisor mo, gusto mo bang i-review natin, parang value add ko na lang sa'yo since friend naman kita para naman reminded ka kung anong nakuha mo. So doon yung pagkuha ko ng loob ng kliyente. So hindi ako basta-basta tumutupi sa pag sinabing meron na siyang insurance. Okay? So ang pinaka-importante dyan, tanong nyo kung ilang years na kasi nga baka naman tapos na. Okay? May nakausap na akong ganun, tapos na pala. Okay. Next is ay wala pa akong budget para dyan, daming bayarin. So I see, naintindihan kita client, ako din pakita ko na lang din sa'yo para naman alam mo, parang dinagdagan ko to kanina. Naintindihan kita client, ako din hindi naman natatapos ang mga bayarin talaga. Pero pakita ko na rin sa'yo para alam mo na yung options mo moving forward. Malay mo naman, di ba, pasok naman sa budget. So game ka ba? Bukas, umaga or gabi? Ganon. So pag walang budget, ganyan sinasagot ko, pakita ko na rin sa'yo para alam mo na yung options mo moving forward. Para next time, di ba? At least napresentan ko na siya. Next time, follow up na lang. Okay? So
intindihan kita client, ako din hindi naman natatapos talaga yung mga gastusin or mga bayarin. Dinugtungan ko yun kanina, bakit hindi na-save? Bakit hindi ko na-save? So, yon. Next objection is, ay, wala pa akong budget para, ay, naulit. Dito ko pala dinugtong. Okay, nagdoble yung slide. O, ayan. Hindi naman natatapos yung bayarin. Okay. So, next is, sige, pag-isipan ko muna. So, ito, natutunan ko lang to somewhere. I forgot where. Pero maganda nga naman to talagang isagot. Kasi, I see no problem. So, anong aspect ba doon sa presentation ko yung gusto mong pag-isipan? Di ba? So, usually, dyan mo mapapalabas yung sagot na budget pala yung problema, or timing pala yung problema, or yung mga objection din na sinabi ko sa taas, wala po lang budget, meron ng insurance, ganon. Pag-iisipan ko muna. Pag sinabi niya pag-iisipan ko muna kung kukuha ako or hindi, bakit? 'Di ba? Tanungin mo pa, magdigdi pa tayo bakit. Ano yung gusto niyang isipin para ma-address na din natin agad. So let's say pag sinabi niyang ano kasi, pag-isipan ko muna. Tapos pag tinanong mo bakit, anong gusto mong pag-isipan tungkol doon sa presentation, lalabas budget. Baka kasi kulang pa yung budget. So yun. So sabihin mo na doon, babalik tayo doon sa objection kanina, kulang sa budget. Pwede mo naman sabihin na meron naman tayong affordable options. Mahalaga makapagsimula ka na. So, wag ka basta titigil sa pag-isipan ko muna, tapos ang isasagot mo na lang, usually kasi, di ba, kahit ako dati, sinasagot ko kagad, o sige, kailan kita babalikan? Ganon, di ba? So, tanungin pa natin, anong aspect ba dun sa presentation yung gusto mong pag-isipan? Yon. Baka kasi may tanong siya or what, may confusion. So, yun. So, okay. Okay. So wala pa akong cash para mag-ano. Okay. So balik, punta na ako. Hindi kasi ako nag-i-slides, guys. So pag ako nagpe-present, nagsisimula ako sa pagdating ko sa meeting, natutunan ko to kay UMD. Pagdating sa meeting, tinatanong ko na, so what made you decide na makipag-meet sa akin ngayon? Lalo na kung wala naman masyadong agenda or whatever. Basta that's one of the things na usually, pero pagka nag-suggest, I mean pag ang approach ko is very specific na ipapakita ko yung secure income, wala akong tanong doon obviously kasi, 'di ba? Pero pagka yung mga bagong client or yung mga nagpa-set lang bigla ng meeting or ganyan, tinatanong ko na, what made you decide to meet me today? Para alam ko na kung saan, ano yung pinanggagalingan niya. 'Di ba? Anong pinanggagalingan ng client? Bakit siya nakikipag-usap sa akin today? And doon ka na rin magkaka-idea ano ba yung goals na gusto niyang ma-address. Like yung one time, gusto pala niya investment and ayaw niya ng VUL. So because of me asking that, kumbaga na root cause namin based on my questions, tuloy-tuloy ng mga questions, ang kailangan pala niya, ang gusto pala niya mangyari, investment, hindi naman pala talaga insurance. So yun, so that's where I start. Pagka walang agenda yung meeting. Pero pag may agenda, usually kasi may agenda na ako pag nakikipag-meet, diretso na. And also, pagka halimbawa may nakipag-meet sa akin na isa pang tip, pag may nakipag-meet sa akin, I also ask na rin, para hindi na rin sayang yung oras niya, may nakapag-present na ba sa yung advisor in the past? Yun. Tinatanong ko na rin yun, para pag meron na, hindi na ako yung marami pang sinasabi. So, pero ang hindi nawawala sa akin is pakilala si Sun Life na 130 years na sa Pilipinas. Hindi nawawala sa akin yun. Brief description ng company. Hindi nawawala sa akin yun. And also, isa pa, pag nandoon na sa part ng human economic value, I always make sure na I teach or I give the client an idea kung ano yung human economic value. Ang pinaka-favorite kong example is yung baka na nasagasaan. So, yun ang binibigay kong example sa kanya pagka pinag-uusapan ng human economic value. So, ano ba yung baka na nasagasaan? So, alam mo ba, client, ang baka nga pag nasagasaan, pwede pa yan ibenta ng 30,000 para, alam mo yung mapakinabangan yung mga laman loob, yung mga laman-laman niya para maging lechon pa siya, kainin, ganyan. Pag namatay yung baka, pwede pang pagkakitaan. Ikaw ba? Wala ka insurance, matagasaan ka bukas. Magkano ang halaga mo? Magkano may iwan mong halaga sa pamilya mo? Wala. O buti pa yung baka may halaga kaysa sa'yo. So natutunan ko yan sa mga slides dati nung unang panahon pa. Nakalimutan ko na rin kung saan, but gamit na gamit ko siya. And usually natatawa yung client pag kayo yung baka yung ginagamit kong example. So doon saka ko ibibigay yung kung paano computein yung human economic value. Yon. So parang minsan nga sumusundot pa ako. Sige, kung bibilihin kita ngayon, magkano ka? Yon, yung magkano halaga mo. Ayan. So mahihirapan na silang sagutin yan kung magkano halaga nila sa totoong buhay. And then saka ako ipapasok kung paano mag-compute ng human economic value. So yun yung ganun ako makipag-usap sa client. Again, wala akong presentation. Ang gamit ko, papel, ballpen, or lapis. Ganun ako mag-present. So, jump na ako sa, asa na yung isa pang slide. Ito.
Ayan. So client, present ko na sa iyo Sun Life Secure Income 15 pay. So this is, itong presentation ko guys, ano to ha, para sa mga empleyado na sumisweldo ng at least 30,000 per, ay, nag-iba pala. Dapat pala, ano, hindi pala nag-ano yung window. Iba-iba pala yung window niya. Dapat pala, ang i-share ko desktop. Okay. So, ayan. So, pag desktop ang shinare ko, makikita. Ayan, kita yung ano, yung proposal. Yes, kita. Okay. Okay, sige. So itong presentation ko is para sa mga empleyado na sumisweldo ng at least 30,000 per year. 30,000 per month. 30,000 per year. 30,000 per month. Okay, so marami ng ganun ngayon, no? Ito ang proposal ng age 32 male. Age 32 male na sumisweldo ng at least siguro 30 to 35,000 per month. Marami naman ng ganun, no? Siguro kung iisipin ko yung mga ganong edad ko, mga ganun na din yung sinasweldo ko noon sa dati kong trabaho eh. Nasa 30 plus thousand naman na. Okay? So this one is minimum lang ng secure income 15. Okay? Sabihin natin, ito client, 250 ang face amount, 500,000 ang life insurance coverage, and makakakuha ka yearly ng guaranteed cash benefit na 15,000 pesos. Okay? And meron ka na rin ditong accidental death benefit na 250,000 pesos. So pagka namatay ka due to accident, may additional on top of 500,000. Okay? And guaranteed yung 15,000 mo, client, alam mo ba, every year yan from the 6th year, forever, for life. Okay? So, paano ko ito i-compare? Sabi ko, better than ATM, di ba? Client, sa bangko, kumikita lang ang pera natin ng magkano. Alam mo ba? Tatanong pa yan. Mahilig ako magtanong sa client para makita ko kung may alam siya or wala. So, syempre hindi niya alam or whatever. So, ito, available naman sa Google. Di ba, ang kinikita lang ng mga bangko ngayon, let's say, halimbawa BPI, magkano? Annual interest rate BPI savings. Ang annual ngayon ng BPI ay 0.625. So magkano lang 'yun? Magkano lang 'yun sa itatabi niya? Ang annual premium kasi nito, pag pinakita mo na sa kanya, is nasa 42. So 42,330, halimbawa magsisave siya ng 42,330 sa bangko, ang kikitain lang noon magkano? 0.06. 0.06. 2,000 per year. Tama ba? 625. Ganun ba 'yon? Tama ba 'yon? Less pa. Less pa, 'di ba? 0.6 Yes. ako. Less. Less pa. So mga nasa 13 pesos lang. Sorry na ano yung calculator ko. 0.0625%. Ayun, so mga 10 piso lang, client. Nasa 10 piso lang ang kikitain ng pera mo every year if isi-save mo sa bangko yung 42,330 per year. So magkano lang ba yan per month, client? Ang kailangan mo lang itabi per month is 3,500. Client 3,500. So may sweldo ka ng magkano? 30,000, 35,000 per month. So that's just 10% of your monthly salary. 'Di ba? Tinuro ko kay client, 'di ba? Tinuturo naman namin 'yan na 50% of your salary mapupunta sa monthly expenses, yung mga fixed expenses, 'di ba? And then 30% tinuturo namin 'yan mapupunta sa wants, and then 20% sa needs, sa ganun. So bawasan mo lang yung ganito mo, yung wants mo na 30%, 10% i-allocate mo sa insurance, 10% i-allocate mo sa savings. Hindi ko naman client sinasabi na totally mag-save, na hindi ka mag-save sa bank kasi kailangan mo rin naman ng liquidity, 'di ba? Tsaka emergency fund. Pero ito 10% of your monthly salary ilalagay mo lang sa insurance. Okay ba 'yun? Okay. So okay ba 'yun, 'di ba? So bangko mo kikita lang per year ng 10 pesos, ito 15,000 pesos kikitain mo per year just by saving 42,330 per year dito sa Sun Life Secure Income. And hindi pa yon, client, meron pa. Meron pa, 'di ba? Dito sa Sun Life Secure Income, kumikita ka na ng 6% 6% per year based on your face amount. Client, pag iniwan mo pa yan sa Sun Life, meron pang 4.5% na accumulation rate. Again, client, hindi ito guaranteed ha. Nag-iiba-iba yung
accumulation rate. Pero my point is, nag-iwan ka na sa bangko, kumita ka na ng 6%, nag-accumulate pa siya ng at least, at most, non-guaranteed 4.5% due to compounding interest. Mabibigay ba sa'yo ng bangko mo yun, client? Hindi. Okay, hindi. So, sige, client. Isa pang example ko sa'yo, client. What if ang tawag dito, yung 42,000 mo, 42,000 na itatabi mo sa bangko, ihuhulog mo mamaya or ihuhulog mo bukas sa bangko, yan, 42,330, ihulog mo sa bangko bukas. Pag winidraw mo yan at namatay ka, mabibigyan ba ng bangko ng 500,000 ang pamilya mo? Di ba hindi naman? Pero ito, pagka kinabukasan, pagkulog mo sa bangko ng 42 mo, namatay ka, pagkulog mo sa secure income ng 42 mo, namatay ka kinabukasan, sigurado may 500,000 yung maiiwan mong pamilya. Kung single man siya, kung sino man beneficiary na. Ganun. Okay. So, ganun yung pag-position. And then, ito pag-generate ng proposal, no, para kita nyo yung sa guaranteed endowment, 'di ba? Ito payout to 15, puro 15, 'di ba? Pwede niyo i-choose actually doon sa both para doon sa proposal sa SunSmart, i-both nyo siya para may pages ka ng payout, meron ka ding pages for accumulated. But wait, there's more, client. Client. Sige, let's say i-ano mo na lang 'yan. Walang withdrawan, walang labasan ng pera. Ang total na ilalabas mo 615,000 for 15 years. Sige, let's say nasa age 55. Age 55 or let's say age 57 ito. Age 57. I-withdraw mo na lang yung endowment at saka yung illustrated dividend, yung accumulated dividends mo. Parang binalik ko na lang sa iyo yung binayad mo. O di ba, baliktaya ka na doon. Pero ang maganda diyan, tuloy-tuloy pa rin yung 15,000 na makukuha mo every year hangga't buhay ka. 'Di ba? May ganun ba sa bangko? Wala din, 'di ba? So okay ba tong produkto na to? Okay. Sige. So sisimplihan ko na lang, isa-summarize ko na lang, client, kung ano yung mga living benefits nitong insurance na to. So number 1, yung face amount mo magta times 2 upon death. So 250,000 face amount, meron kang 500,000. Ito sinusulat ko to sa papel habang nag-i-explain. Ganun ako mag-explain sa client. Meron kang 500,000 for your beneficiaries. And dito sa Sun Life Secure Income, meron kang 4 sources of funds. 4 sources of funds, living benefits. Number 1 source of funds, guaranteed cash value. I-highlight ko na to. Guaranteed cash value. Ano ba tong guaranteed cash value, client? Loanable amount ito, client. So, ibig sabihin, kung nagkaroon ka man ng emergency or kailangan mo ng pera, for whatever reason that is, pwede mo tong i-loan. Diba? Hindi kagaya sa bangko kung ano-ano pang kailangan mong i-submit na requirements para lang makapag-loan ka. Ito, pera mo kasi to. Policy mo to. Wala na kaming hihingin na kahit ano sa'yo, ID lang. Okay? Pero ito, ang interest nito ay 8 to 10% per annum. I think narinig ko in the last na na-attendan ko, 8% na lang ngayon or hindi na 10. So anyway, yon, may interest lang siya na per annum. And pag hindi mo nabayaran at may nangyari sa'yo, ibabawa siya sa debt coverage mo kung magkano yung niloan mong amount. Money number 2, client. Ito na nga yung sinasabi ko kanina, yung guaranteed endowment benefit. 15,000 per year starting on the 6th year forever. Every year for the rest of your life hanggat buhay ka, tatanggap ka ng 15,000. May option kang i-take out yan every year or i-accumulate para mag-compound yung interest ng up to 4.5% yearly. Money number 3, client, dividends. Again, ito hindi to guaranteed, client. Pero you can earn dividends and for the record, ang Sun Life laging nagbibigay ng dividends. Pwede mo rin itong ilabas every year or ipa-accumulate mo para mag-compound din yung interest niya up to 4.5%. And last, yun na. And money number 4, money number 3 na yun, no? Money number 4, client, pagka tumanda ka at humaba ang buhay mo, ito yung tinatawag naming centenarian bonus. Ito yung 25% ng face amount mo ibibigay na sa'yo ni Sun Life at age 80, 85, tama ba? 80, 85, 90, 95. 80, 85, 90, 95. You also have the option to take out yan
or ipa-accumulate yan para mas lumaki pa siya. Ito yung accumulated niya. Ito. O di ba? 4 sources of funds, lahat yan para sa'yo. Guaranteed except for the dividends. Okay ba yon client? O, di ba? And lastly, multi-purpose tong plan na to. Kahit saan mo gustong gamitin pera mo, pwede mong gawin. Travel fund, di ba? Vacation fund, medical emergency fund, at kung ano pang maisip mong fund, pwede mo siyang gamitin. Okay ba yon client? Ayun. So, yun na. So, ganun ko i-present si secure income sa mga kliyente. Ganun lang kabilis, ganun lang kasimple. Guys. Okay? And then, bunta ulit ako sa slide. Sige, pag-isipan ko. Ayan. Ito, pagka talagang, sige, sinabi niya pag-isipan niya muna at hindi kami nag-close sa isang upuan at babalikan ko siya. After the conversation, ginagawa ko tong summary at ipapaliparin ko kay client. Isisend ko sa kanya via messenger para nagniningning yung mga mata niya dun sa mga pulang pera dyan. Nakaperahan dyan. Okay, ito ang aking example ng ano. Ito, 10 pay to, yung isa kasi 15. Sample lang naman to. For someone who is age 5, face amount is 1 million, coverage na 2 million, nag-auto-compute yan, tong template na to. Ayan, nagko-compute na rin to, start at age 11, o auto-compute na rin yan. And then, lalagay mo lang dito yung annual premium, mag-auto-compute na rin yan, yung 10 years to pay niya, or kung one-time pay lump sum gusto niya, ayan. Ko-compute na rin niya dyan yung advance payment option ng Sun Life na may discount. Ayan. And then dito, ito mano-mano ko na itong kino-compute from the proposal itself and then i-input ko na lang dito. Para lang makita niya at a certain age kung magkano na yung pera na naiipon niya pag pinipay out or pag pinapa-accumulate niya with Sun Life. Ayan. And then itong table sa gilid, para sa mga anak kasi itong proposal na ginawa ko na to. So ito yung age ng anak, si Harley, ayan, 8, 9, 10, 11. Age ng pangalawang anak, si Arya, who is 11 years old. Pagka nag-start na yung parent, yung policy, ayan. And then ito age ng tatay. Para lang may idea siya na at what point, ilang taon na si tatay, pagka nag-pay out yung mga anak niya, or, I mean, at a certain age, nung mga anak niya, let's say, ito 18 years old yung anak mo, 48 ka pa lang, meron kang magagamit na ganitong amount. Or let's say 18 years old si Harley, 51 ka pa lang, daddy, ito na yung pwede mong magamit na amount. Ganun ko siya pinapakita doon sa kliyente, sa tatay, sa magulang. Para ito dito naman nag-work yung guaranteed, yung borrowed life approach. 'Di ba? Kasi hindi mo rin naman masabi bata pa naman yung mga anak mo, may pera ka naman, edi ikaw muna gumamit nung endowment kung gusto mo. So ayan no, pag 30 na si Arya, 60 ka pa lang, magre-retire ka na kung gusto mo, ayan na i-withdraw mo yung magkano to? O halos 4 million to. So yun na, tabi mo na. Ganon. Kasi tuloy-tuloy pa naman niya. At the age of 30 ni Arya, 31 siya, tuloy-tuloy pa rin naman niyang mare-receive yung endowment na magkano to? 60,000 per year. Yan, based on this proposal. So ganito ko siya ginagawan ko ng table para makita niya. Magniningning yung mga mata niya dun sa mga kaperahan na makikita niya. And then ayan, babalikan ko na lang yan after a week. Ayan. So this is the table that I use. So objection again, wala pa akong cash para mag-annual mode. So usually naman alam ko naman ini-explain na natin 'to, 'di ba? Pag traditional, mag-annual ka para may discount. So, walang problema dyan, friend. Bayaran mo muna yung quarterly. Tapos, after 85 days, kumpletuhin mo yung payment for annual para ma-avail mo pa rin yung discount. Okay ba yun sa'yo? So, papakitaan ko siya ng table na ito. So, factor rate. So, halimbawa, ito, asan yung Excel? Nakabukas yung Excel. O, halimbawa, ito, si client merong, ayan, auto-compute yan, 43,000 na lang. O, ayan. So, nakita nyo ba? 43,000. So, pag magka-quarterly si client, magiging 11,825 yung babayaran niya. And then, pag tuloy-tuloy niyang i-quarterly yan, ang total na babayaran niya is 47,300 versus yung 4,300 lang na annual pagka in-annual niya. So, that may difference na 4,300. O, client, 4,300 din yan. Marami kang pang-grocery mo na rin yan sa isang buwan. 'Di ba? So, ang gagawin mo lang naman, first payment mo 11,825, then within 90 days mo na lang, kunan lang natin yung kulang na 31,175 para makumpleto natin yung 43,000. Kaya mo ba 'yon? Usually naman, awa ng Diyos, lahat ng ginamitin ko na tong technique na to,
nag-work. I mean, pinay nila in annual mode yung mga policies nila na hindi pa nila agad ma-annual. Nagsimula sa quarterly and then ang ano naman talaga dyan, within 90 days. No, pero wag na natin isagad ng 90 days kasi may processing pa yan ng finance. So usually day 80, sinasabi ko kay client, 80 days or 85. Pero nagiging transparent naman ako. Sinasabi ko sa kanila na 90 days talaga yan, pero syempre may processing time pa yan. So hanggat maaari, within 80 to 85 days, makomplete na natin yung payment. So, ayan. So, this is ito yung tool number 2 na ginagamit ko for that. Then, last, saan na ba ako? So, ayan. So, and in closing, ayan, assumptive close technique. So, paano ba to, no? So, nakita na natin to kay UM Allen, nakita na natin to kay Pergy kung paano siya mag-close. Paano ba mag-close? Paano mag-close after the presentation? Assumptive close technique ang tawag dito. Okay? So, ang tinatanong ko usually is, may tanong ka pa ba? So, kung wala nang tanong, so anong part sa presentation ko yung pinaka nagustuhan mo? So, usually, enumerate nila dyan yung living benefits, ganyan, 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 ganyan. Huwag kang magtatanong ng ano kuha ka, kasi baka sabihin niya hindi mo magustuhan yung sagot, di ba? Ay, hindi pa, next time na lang. Ganon, huwag ganon, di ba? O kailan ka mag-start? Huwag mo tatanong yung kailan ka mag-start, baka sabihin next year, di ba? Ang assumptive clause, ang gagawin mo dyan, pagkatapos, pag tinanong mo na yung anong part presentation, pinaka nagustuhan mo, sinabi niya, ganyan, ganyan, ganyan. O sige, eto na lang yung need ko sa'yo ngayon. ID mo, dala mo ba? Pag dinala niya, o sige, akin na, picturean ko na. It's like assuming na close na, bibili na siya. 'Di ba? Inassume mo na nabibili siya. Hindi mo na tinanong kung bibili ka ba o hindi. Inassume mo na agad na bibili to. Okay. Sige, kailangan ko lang ID mo. Asa ID mo? Dala mo ba? Okay. O, ito, fill up ka nitong form. Kung may dala kong form, o sige, fill upan na natin to ngayon kung ano, para masimulan na natin mamaya or mapasa ko na bukas. Ganon. Para mapasa ko na bukas, o fill upan na natin tong form. May dala akong form or hard copy pagka face-to-face. Nagdadala talaga ako. And then, yun, or minsan after nang may question ka pa, pag sinabi niya wala nang tanong, ganun agad. Sige, may ID ka ba? Dala mo ba yung ID mo? O sige, ito yung form, fill upan na natin para mapasa ko na bukas. It's as if bumili na siya, umuo na siya. Huwag mo na siyang tatanungin kung kukuha siya or hindi. Kasi baka hindi mo magustuhan yung sagot. Assume mo na agad na kukuha siya. Yun. That's what you call the assumptive close technique. Ginagawa ni UM Allen, ginagawa ni Pergy, ginagawa yan ng karamihan. Yan ang pinakasimpleng closing technique ng karamihan sa sales. Yun. Ang bilis, no? Parang tapos na ako agad kasi ganun lang naman kadali i-explain yung Sun Life Secure Income. So I think last na, wala na akong slide. Tapos na agad. Tapos na. Do you have any questions, guys? Natapos ko kaagad. Ang bilis naman. May comment lang daw si Allen. Ano yung comment ni Allen? Allen, anong comment mo? Alam ko na kung sino mag-BBM. Nakapag-decision na po ako. Okay. So guys, no, if you have any Bilis lang, di ba? No, itong product na to ang may pinakamaraming just in sa mga rookies na di pa coded. Just in meaning maraming nako-close na 6-digit ang premium because of this. Andito si May, di ba? Si May. Ayan, andito si May. May time pa naman tayo, di ba? May, pwede mo ba i-share kung paano mo na-close yung just in mo na 400,000? Andyan ka ba? Pwede ka bang magsalita? Baka si Vincent nag-present nun. Or si Vince, ikaw ba Vince? Siya nag-present. Si May, sabi ko, wala akong tiwala dyan kay Vincent, kay May meron. May, sige na, share mo naman sa amin. Iba mag-present si bro. Bro. Mag-present si bro. Oh my goodness. Ito kasi yung December. Hello. Yung December pa pala yan, yung ka-message din kita. Andyan, yung 200 plus. Pero nabago, naging 400 na siya. Hello! Wait lang po. Hello! Hello! Ano po, in-explain ko lang din po yung yun po, yung Sun Life Secure, kung paano po in-explain ni UM Vince. Tapos, nung una po kasi ang sabi niya, for retirement. Pero sabi ko kasi, in-explain ko din yung Sun Accelerate. Pero sabi ko kasi mas okay po yung Sun Life Secure Income kasi
Hindi lang po siya hanggang till age 80 years old. Hindi lang siya until age 65 years old. Since 46 lang siya, pagka, wait lang, yung anak ko kulit. Ganyan talaga pag live. Ayun, kasi po yung sana accelerate po kasi until age 66 lang niya, since 46 years old. Sabi ko, kung after, kung pag hindi ka na nagtrabaho ng 55, hanggang 65 lang yung makukuha mo. Unlike po nitong Sun Life Secure Income, until habang nabubuhay ka. Kunyari, umabot man siya ng until age 100 po. Ayun po. Ganun lang din. Sister-in-law ko po kasi. Sister-in-law. Nag-stay ka lang din po. Ayun. Thank you, May. Congratulations again. Sana makatikim naman kami ng burger. Si UM na po ang bahala dyan. Si Vincent na daw bahala sa hotdog. Bro, Bro, Sige, ayaw May, ko, send mo lang, May. Ako na bahala. Ano ba yun? okay, also, ano ba yung kasi dati, no? For the benefit of the new advisors. Dati kasi it was Sun Elite, no? Sun Smarter Life Elite. So ngayon, ang binebenta na namin na mas we find it mas useful or mas na bebenta itong Sun Secure Income. Sa mga hindi nakakaalam, yan yung may ni Donnie na 6% per year. 6% per year. So, Merv, ano yung competitive advantage nito versus other products na narinig natin sa ibang bakit ito maganda ba compared sa ibang insurance product ng ibang company? Okay. So number one, thank you for that question, no, BM, no? So number one, tayo lang ang may 6% na payout in the market right now versus the face amount. So yun na lang yun eh. Tayo lang ang may 6% payout. Hindi ko nasasabihin kung ilang percent yung sa ibang company, pero tayo may pinakamataas, which is 6%. Now, if you're going to ask me pala, no, kanina, bakit 15 pay? Hindi kasi uubra yung ganong budget na 43,000 sa 10 pay. Pag 10 pay mo kasi yon, tapos the same minimum na 250,000 face amount, ang ano na niya, ang premium na niya nasa 57,000 per year na. So may difference din na ang laki din ng difference. Nasa parang 17,000 din yung difference pagka nag 10 pay with the same face amount. So kaya and yun nga, bata pa naman yung sample ko, 32. That's why 15 pay. And also with if let's say mataas-taas yung face amount, no? Let's say halimbawa medyo mayaman yung kausap mo, may pambayad. We usually present it with 10 pay, 'di ba? Kasi ayaw nila ng mayayaman, ayaw ng matagal na nagbabayad. Pero natutunan ko to, sabi niya with the same budget, pag 15 pay mo 'yan, mas tataas kasi yung death benefit. Mas mataas yung death benefit with the same budget. So malay mo mapaisip si client, okay, sige 5 years na lang naman yung i-extend ko, at least mas lumaki yung death benefit ko with the same budget ng premium na inalat ko dito para sa plan na to, 'di ba? So versus elite naman, for the sake of yung mga bago pa hindi pa experience magbenta ng tataas din ng endowment. Hindi pa experience magbenta ng secure income versus elite. Sa elite kasi, ang elite, mababa yung endowment, mataas yung death benefit. Sa secure income naman, hitik na hitik ka sa endowment, pero mas maliit yung death benefit. So yun yung isa pang differences nila. So si Mitch kasi, I think meron siyang prospect, meron siyang client, nandito si Mitch. Meron siyang client na inaano niya, gusto niyang offera ng or inofera niya ng Sun Secure Income. So ayun. Alright, questions guys. Baka may question dito. Mas okay kay client long-term staggered payment pero 100% full benefit anything happens to you. Kapag naka 15 years siguro, no? In that assumption. Okay, how about the rookies? Do you guys, ito si Nika, ano to eh? May question ako sa chat. Ikaw na sumagot. Ikaw na mag-question. Hindi ba pumasok? Ayun, Merv, anong sinasabi mo pag sinasabi, bakit mas malaki pa yung nilabas kaysa sa insurance coverage? Bakit hindi ko na lang itabi?
Nakamute ka, Merv. Nakamute. Mas malaki pa yung ano niya, nilabas na pera? Tama? Premium? Yes, yung Kasi premium. 600,000 no, tapos 500 lang yung coverage niya. So I focus with the living benefits lang talaga. Client living benefits ang nilalaban ko dito. Kasi 'di ba usually naman ang insurance ayaw ng mga tao kasi patay-patay. Ito buhay-buhay ang pinag-uusapan natin dito. Ilalaban ko talaga yung living benefits at mapapakinabangan mo siya at magandang complement siya sa savings mo. Ayan. Or sa existing insurances mo. Yun. Kasi dito, Yun. guaranteed ang Gandang compliment sa insurance at savings mo. Okay. Any more questions? Especially the rookies? Pang Calling BM my- yung mga sagot. Oo. Nika, meron ka ba dyan? May baon ka ba dyan? Abby, meron ba kayong question para Wala naman masagot? po. Sino yung Nika? Si Patricia. Siya yung kausap ni Vince Palagi Siya kahapon. yung parating siya. siya yung parating client. Pambansang guys, example. Client ni Vince kahapon, no? oo. Oo. You really have to you really have to learn this product, guys, kasi so far ito talaga yung mga just in natin, meaning malaki talaga yung papasok dito kasi gawa ng ito talaga yung para siyang nagkaroon tayo bigla ng pension plan and guaranteed for our clients. Ayan, ano po ang best action pag ang sinabi lang ni client, pasenda lang yung proposal, parang not looking forward po sila to discuss. Ayun, hindi ko sinesend yung actual na proposal. Ang sinesend ko yung pinakita ko kaninang summary. Kasi nandun yung mga ting-ting-ting na kaperahan. Kasi mas nakakaano yun eh. Mas nakakaano ng curiosity. Hindi ako nagsisend ng proposal. Hindi ako nagsisend ng proposal if pinapakita ko yung summary. Doon ko sinesend ko yun. And then kinukulit ko pa rin siya to set a meeting with me. Paano yung process kung gagawin siyang annual pero pang quarterly lang yung ibebayad? So yung inexplain ko na 90 days. So halimbawa pag magbabayad na siya nung within 85 ba na day 85. Oh, ito na may pang-annual na ako, no. Ibayad lang niya yun sa Sun Life and then ikaw as an advisor mag-i-email ka with that proof of payment. May email, sisendan ka lang na email. Nakalimutan ko yung email address, hingin na lang natin sa UMO if the time comes, no. But masisend ka ng email. Pabayaran mo muna kay client and then hingin mo yung screenshot ng proof of payment and then send an email to Sun Life. Tapos yun na, ilagay mo lang doon sa email na pinapa-change mo yung mode niya to annual. And then pagka na-process na yun, check mo rin sa AHO mo. Make sure na i-check mo sa AHO kung nag-reflect. Ayan, fillbilling@sunlife.com. Bale po sa pag-encode po niya, naka-annual po siya or... Hindi, naka-quarterly. Yun pala ibig niya sabihin. Yes, naka-quarterly pa rin siya. So, yun nga. So, ang lalabas sa AHO mo, naka-quarterly yun. So, pag nag-confirm na si Sun Life na annual na, double check it ha, kasi baka mamaya nagkamali yung nagpa-process, hindi niya napalitan sa end niya, pero sinabi niya done na. Diba? Just make sure na napalitan din yun sa end mo as an advisor sa AHO na napalitan siya ng annual. Para hindi tayo magkaroon ng problema. Yun. Thank you po. Alright. Ano pa ba? Question. So, ito a-add ko lang, no? Value adding tayo, especially for the rookies. Hindi mo alam kung paano ka kukuha ng client. Siyempre, minsan, no? Maghahanap-hanap ka ng very powerful ang social media as you know it, no? Kasi lahat ng mga nakakausap mo, halos lahat nagpe-Facebook, ang kakilala natin, nag-i-Instagram, no? So, paano mo mapapalaki pa ang reach mo? If you are not yet coded as a Sun Life advisor, hindi mo pa ito magagawa. Sorry. Pero if you're a coded advisor, magagawa mo na to, no? Go to your AHO sa dito, no? Ayan. Lagay nyo lang sa pinakababa. Pinutin mo tong Workspace Hub. Make sure na naka-online ng iyong Gmail account. And on that, papasok ka dito sa product segment, no? Maraming ready content that you can share. Isa dyan yung mga bright post, mga good morning. Kasi very particular ang Sun Life. Hindi mo siya pwedeng gamitin yung mga logo niya ng basta-basta lang. Kaya be careful with that. Andito lahat ng mga materials, pwede mong kunin yan. And one example of this is Sun Secure Income where you can use this. Ayan, iba't ibang kausap mo dito. Pang startup fund. Nag-iiba rin yung suot ni Donnie kasi
depende sa client na kanyang kakausapin, no? If you're talking about sa medyo bata-bata, pang gadget, 6% payout for life, condo down payment, 'di ba? Especially marami pa yan. Isa lang to sa mga ano, no? Isa lang to sa mga sample. And you can edit it just like this. So parang kay Z, naka-complete na 6% payout for life for your condo down payment. So marami pa dyan, lahat yung mga products na Sun Fit and Well, andyan lahat. Andyan lahat ng mga hindi mo na kailangan gumawa pa ng materials, paano ko to ibebenta, andito na. Lalagay mo lang dito sa mga products and segments. Yan. So ito, yung bago ni Sun Life ngayon, yung OFW, yung maximizer, yung pro income. Ayan, ito baka hinahanap nila Abby to. Ito, pro income. Pwede namin kayong gawa ng ganito. So, art card something like this and put your face on it. Pwede mong i-my day lang, pwede rin naman, no? Lalagyan mo ng pangalan dyan, no? And everything. So, andyan din lahat ng ano. So, in short, provided na rin ng Sun Life pati yung mga ganyan. And thank you for your time and putting in the works, the training. You're here, it means you want to improve or you want to learn something. And thank you, Merv, because of the ano, no? Sabi nga ni Allen, alam mo daw kung sinong next BM. Nanghihingi daw ng Excel file mo, Merv. So pwede Okay. rin. Send ko Ano yan po. si Merv. Dapat lang i-ano nyo siya, no? I-add nyo siya as a friend, Max. Pag And na-send nyo sa Excel follow. yan. Yan, like BM, pag na-send sa Excel yan, Starbucks yan. yan. Okay. Also, ano pa? Last na, ending, Z. So mag-end. Magandang product to, guys. Actually, Oo. I would highly suggest that you generate a proposal for this. Ang pinakaano lang nito, 6% per life per year ang makukuha. No? So I hope also din no, sa pinakita ko ngayon, hindi kayo matakot na ibenta siya kasi meron tayo kasing notion na pang mayaman lang siya or pang mahal siya. Ito imagine no, 30,000 for an average employee. Ganun na swelduhan ngayon eh. So ibig sabihin makakabili pala sila ng secure income 15K na nag-earn ng 15,000 per year by just saving 3,500 per month. So pwede siya kahit normal na empleyado, hindi siya pang mayaman lang. 'Di ba? So yun. Oo, guys. So, thank you, sabi ko, thank you, BM Merv. Yes. Thank you, Mervin. Basta ako, guys, lahat ng natututunan natin, naka-record naman to sa mga manonood. Walang mangyayari kung hindi natin i-apply. Huwag kang matakot, just try it. Kasi you'll never know na baka itong presentation na to would be your icebreaker. Meaning, dito mo makikita na ganito pala kaganda yung product natin, ganito kaganda yung naitutulong natin sa kapwa, and at the same time, ganito din kaganda yung pwede nating kitain kung napayes ni May yung sister-in-law niya. Actually, mas pinakamahirap mapayes yung kamag-anak mo. 'Di ba? Kasi minsan hindi sila naniniwala sa sinasabi mo or iisipin nila na baka i-commission mo lang sila. So it's all in our perspective. So we really have to believe in our product. This is a traditional plan. There's no one like this in the market. Pinilit gayahin ng kulay pula pero hindi umabot 5% lang. And it's really something na pwede mong ibenta sa lahat. Single, sa may asawa, sa may anak, Shout out lang natin. sa Si yes. Allen, Lola. submit lang ng Sun Secure Income 15 as we pay. Yes. Please Just speak. in but Hindi, konti ng 15,000. Allen, paano mo to na-close? Siguro quick lang. OFW BM, for retirement ang atake ko. On the 6th year, gagamitin niya na for retirement kasi walang retirement ang mga OFW eh. So, lang to, 23,000 per quarter. Konti na lang, just in na, no? Opo, konti. Yan, guys. laki pa din. Submit lang niya today. Nakita ko pa sa phone ko. So, anyway, congrats. Good Pinag-uusapan job. natin. Si Allen, na agad. Nag-submit. Yeah. Sige, go. Congrats, Allen. So thank you BM Kiko. Thank you, Merv, for sharing. And thank you everyone for coming. And see you on our